Ayan, magandang araw sa ating lahat mga idol at mga bayan. Patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan elections na kahit nga po pinirmahan na ng ating Pangulo at naging Republic Act na ay hindi pa rin po talaga malinaw, hindi pa rin po talaga malinaw kung talagang November 2, 2026 na gaganapin yung barangay at sangguniang kabataan elections. Sapagkat kung talagang 2026 na gagawin yung BSKE, dapat tapos na yung argumento. Tapos na yung usapin para dito. Kaso nga po ito yung katotohanan mga idol at mga bayan na talagang hindi pa rin po 100%. Uulitin ko po hindi pa rin po 100% na mapupuspon itong itinakda mismo ng Supreme Court na December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. So, kung titingnan niya yung taong bayan, kung titingnan yung panig ng taong bayan ay talagang marami po ang interesado. Marami po ang interesado para makaboto. Ibig sabihin lamang po mga idol at mga bayan, marami po ang interesado o majority majority kaya ng ating unang taong bayan ang gusto ay matuloy itong itinakda ng Supreme Court na schedule December 1, 2025 ganapin yung barangay at sangguniang kabataan elections. Imagine mga idol at mabayan, sa 10 araw lamang ho, sa 10 araw lamang po na voters registration ay nakapagtala po ang COMELEC ng 2.8 million na mga bagong botante o mga nagparehistro sa 10 araw lamang po mga idol at mga babayan. Ganun po karami yung interesado. Puwera pa yung mga dati. Puwera pa yung mga dati mga idol at mga bayan. So ganun po karami yung interesado na makaboto sa December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. Tapos ipopospon nyo basta-basta. Hindi naman yata makatarungan yun mga idol at mga bayan. Lalong-lalo na kung walang sapat na dahilan. Hindi pwedeng ipospon o ipagpaliban yung eleksyon nang walang sapat na dahilan. Without valid reason, hindi dapat ipospon yung eleksyon mga idol at mga bayan. At ito pa mga idol at mga bayan, ito po yung Makalintal versus COMELEC. Ito po babasahin ko po sa inyo. Hindi na dapat ipagpaliban pa ang BSKE, sabi po ng Supreme Court. Maliwanag ang pasya ng Korte Suprema na labag sa batas o sa konstitusyon ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. So sa desisyon po nito sa Makalintal versus COMELEC, idiniklara po ng Supreme Court o ng Korte Suprema na ang Republic Act number 11935 noon na naglip ng halalan mula Disyembre 5, 2022 patungong huling Lunes ng Oktubre ay labag sa saligang batas. So ngayon ay inuulit lang po nila inuulit lang po nila yung ginawa nila noon na paglabag. Sapagkat ipinagpapaliban po nila ito nga pong halalan na nakatakda December 1, 2025 at ginagawa nilang November 2, 2026. Akalain nyo mga idol at mga mabayan, itinakda nila yung eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan November 2, 2026 na kung saan yung mga tao po ay uuwi sa kanilang mga probinsya. Kaya nasisiguro natin na
yung iba po ay hindi po makakaboto. Yun po yung totoo. Sapagkat magsisiuwian po sila sa kanilang mga probinsya dahil sa tinatawag na araw ng undas o araw ng mga patay. Uuwi po sila sa kanilang mga probinsya. So, ang sabi po ng iba, yung dahilan po ng mga mambabatas, kaya ginawa nilang November to para daw makaboto yung mga uuwi sa probinsya. Paano naman po halimbawa papaliwanag po sa malinaw na paliwanag. Halimbawa ako, nasa Maynila ako. Doon ako nakapag-asawa, pero taga-probinsya talaga ako, Bicol, taga Bicol ako, tapos nandito ako ngayon sa Maynila at dito na ako nakapag-asawa sa Maynila, at dito na rin ako nakapagparehistro. So, umuwi ako taon-taon doon sa probinsya namin sa Bicol. So, November 1, siguro before November 1, ay uuwi na ako sa aming probinsya, sa Bicol, bilang bakasyon. So, uuwi ako at babalik ako mga November 5 na, mga idol at mga bayan, sapagkat isi-celebrate pa o tawag dito ay gugunitain pa yung tinatawag na All Souls Day, bagamat hindi pa ako nakikisa doon. Pero sa ibang kababayan natin na ganun yung sitwasyon. So kung uuwi sila sa kanilang probinsya pero dito sila sa Maynila nakarehistro, sa tingin nyo mga idol at mga bayan, makakaboto ko sila? Sa tingin nyo uuwi agad yan ng before November to? Kaya nga siya uuwi para gunitain yun pong mga mahal nila sa buhay na yumao na. Yun po yung tinatawag na araw ng mga kaluluwa. So, sa tingin ko mga idol at mga bayan, yung iba po ay hindi po makakaboto sapagkat naandun pa sila sa kanilang mga probinsya. At ang isa pa sa dahilan kung bakit po pinagpapaliban po nila ito pong December 1, 2025 sapagkat magkalapit daw po yung BARM election at yung BSKE. Kasi gaganapin po yung BARM election ngayon pong Oktubre, mga idol at mga bayan. Tapos yung BSKE, December naman. So magkalapit daw po mga idol at mga bayan. Kaya ang dahilan po ng iba ay pagod daw sa eleksyon. Pagod sila sa BARM, kaya dapat ipagpaliban na muna yung BSKE, mga idol at mga kababayan. Yung ibang dahilan naman po ay ayan, yung dahilan po ng iba ay lalong-lalo na yung mga barangay officials kulang daw ho sa termino. Kasi 2023 lang isinagawa yung BSKE. Ngayon kung matutuloy daw itong 2025, kulang daw po kulang yung kanilang panunungkulan kasi magiging 2 years lang yung mga nanalo noong 2023. So yan ba ay sapat na dahilan para i-postpone itong original na nakatakda December 1, 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Election? Sa palagay nyo mga kabayan, yan ba ay valid na rason para ipagpaliban na yung eleksyon? Hindi po hindi po yan sapat na dahilan. Ito, hindi sapat na dahilan gaya ng pagod sa eleksyon o kulang ang termino. Dapat isagawa ang regular na eleksyon, mga idol at mga kababayan. So magiging valid lang yung rason para ipagpaliban yung eleksyon kung meron talagang emergency o meron pong halimbawa giyera o pandemya ulit. Wag naman sana kapag merong tsunami. Yun po yung mga ibinibigay na dahilan o valid reason
para pwedeng ipagpaliban yung eleksyon. Pero kung idadahilan mo pagod sa eleksyon, kulang yung termino, at magkalapit lang yung BARM election at BSKE, hindi po sapat na dahilan yan, sapagkat alam nila na merong BSKE 2025, bakit pa nila inurong yung BARM election at ginawa nilang Oktubre na dapat ay kasabay ng midterm election. Kaya hindi po yan valid reason, mga idol at mga bayan. So ngayon ay pinagko-komento po yung executive, yung Senado, yung Kongreso, maging ang COMELEC, pinagko-komento po ng Supreme Court doon po sa inihain na petisyon ni Attorney Romulo Macalintal. So kapag nagkomento na sila, naipasa nila sa Supreme Court yung kanilang komento, at titingnan po ng Supreme Court yung kanilang mga komento kung okay ba yung kanilang mga komento, kung valid ba yung rason kung bakit pinuspon nila yung eleksyon ngayon, December 1, 2025. Pero kapag nakilatis yan ng Supreme Court at nakita na hindi talaga valid yung kanilang mga rason, walang nakitang valid na rason yung Supreme Court kung bakit nila ipinagpapaliban yung BSKE 2025, ay sigurado, mga kabayan, mag-i-issue po ng TRO yung Supreme Court. At kapag nag-issue po ng TRO yung Supreme Court, sabi ng COMELEC, tuloy po yung eleksyon ngayong December 1, 2025. Kaya hindi po tumitigil yung COMELEC sa kanilang ginagawang paghanda, mga idol at mga bayan, sapagkat nag-aalala sila. Ito po yung totoo. Nag-aalala sila na baka biglang mag-issue ng TRO yung Supreme Court. Kung hindi sila naghahanda, tapos biglang mag-issue ng TRO yung Supreme Court, edi wala silang gagamitin para sa BSKE. Kaya yung COMELEC po, mga idol at mga bayan, ay tuloy-tuloy pa rin po sa kanilang ginagawang paghanda para po sa December 1, 2025, barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So sabi nga po, nung napakinggan natin yung mindset po ngayon ng COMELEC ay nakapokus doon sa December 1, 2025. Hindi po doon sa November 2, 2026, hindi po, mga idol at mga bayan. Yung pinaghahandaan po ngayon ng COMELEC ay itong December 1, 2025, barangay at sangguniang kabataan elections. So ngayon po ito po yung pinakasagot, yung desisyon po ng Korte Suprema o ng Supreme Court. Yun po yung ating aabangan, mga idol at mga bayan, para masabi talaga natin na 100% na mapupuspon itong eleksyon ngayong December 2025. Supreme Court po yung ating aantayin, mga idol at mga bayan. So hanggang dito muna yung ating update at maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po.